Mga katito, kumusta po tayong lahat? Medyo matagal-tagal din akong hindi nagagawa ng mga video. Pero sa video ito mga kaibigan, pag-uusapan natin itong mainit-init na balita. Pero bagong lahat, mga kaibigan, atin munang kumustahin yung mga nagluluksa. Yung mga tao ngayon na sinasabi sila daw yung boses ng mga Pilipino ay nagluluksa. Talo na naman sa sabong. Kumbaga sa derby, talo na naman. Dahil nung una, 18-5, ang buto sa Senado, na ibalik sa Kongreso ang articles of impeachment. Kailan lang, nagbutuhan na naman. Na para bang, alam nyo kasi may bago ngayon na definition ang dismiss or naibasura. Yan yung to, archive. Para hindi masakit naman pakinggan sa kanila, archive. Pasalamat kayo, ginawa lang term na archive, hindi dismiss. Lalo na kung sinabing dismiss ang impeachment, mas masaklap yun, mga kaibigan. So, na-archive po ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa butong 19-4 at isa yung abstain. Okay? Bali, lima yung hindi umayon doon. Nag-abstain yung isa, 4 ang bumuto ng ayaw. Okay? So, yun, mga kaibigan, nakikiramay po tayo sa kanila. Ang akin lang dito mga kababayan na sana mabuksan ang kanilang isipan. Dahil sayang po ang panahon, sayang ang pera ng taong bayan na pinagsisildo dito sa mga politiko na ito, itong mga empleyado ng gobyerno na pinagsisildo ng ating mga taxes na dahil lang dito nasasayang sa kahabol dito sa iso kay VP Sara. Na samantala, ang totoong istorya, kung pag-uusapan ang impeachment, magkano halaga? Sabihin na lang natin 600 million. Okay? 600 million ang hindi pa napapatunayan na hinahanap nila kay VP Sara. Magkano ang ibinayad sa Kongreso, sa kongresista? Magkano ang ibinayad sa kongresista para pumirma? Napapanood nyo yan, 150 million kada isa. Bakit tahimik kayo dito? Kung talaga sinasabi ninyo na nagmamalasakit kayo, makabayan kayo, bakit hindi nyo habulin itong pinangsuhol in kind, pera man or anuman yan, 150 million, ang daming nag-aamin dyan. Ang daming nagpapatunay dyan. Na 150 million kada isa para lang pumirma. Ilan yan? 215. 215 na kongresista na tigwa 150 million. Ang laki niyan, mga kaibigan. Huwag po tayo magpakatanga. Yan ang hanapin natin, malaking pera yan. Paano na yung sa flood control projects? Sa flood control projects, mahigit, kung di ako nagkakamali, mahigit 500 billion ang nawawala. Bakit hindi tayo dito nag-iingay? Maging matalino po tayo sa pagtatrato ng mga isyu. Kasi para tayong ginigisa ng sarili nating mantika. Okay? Pasensya na, medyo na tumatas ng dugo ko Pag-usapan muna natin itong mainit-init na balita, mga kaibigan. Kami bulag na napugulagan, kami bingin na nagbibingibihan, kami pipisa na ilang sa katahimigan, alam namin lahat kung anong katotohanan. Itong kaso nasilip, ito lang pagbukas ko sa social media Kaso nasilip, Boyeng Remulla niligwak aplikasyon sa ombudsman. Dito ito sa Abante, sa Facebook page ng Abante, at binuksan ko sa kanila yung website nila. Basahin po natin, mga kaibigan. So, ang sabi dito, naligwak, kumbaga natanggal ang kanyang application sa pagka-ombudsman. Akalain mo yan. Basahin natin, mga kaibigan. Hindi ito gawa-gawang kwento. Hindi ito masabing fake news kasi meron tayo ito pinagbabasihan. Doon sa mga naghahanap ng katotohanan na katulad ko, magbasa po kayo, manaliksik po kayo, huwag kayo umasa sa mga kwento-kwento lang. Kung gusto nyo ito mabasa, buksan nyo yung website ng Abante TNT. Okay? Ito yung headline nila. Bawal, may kaso. Boyeng Remulla laglag sa ombudsman race. Okay? Ito ngayon lang to, August 8, 2025. Mga kabakatito, basahin ko lang ito Diniskwalipika ng Judicial and Bar Council, GBC, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagtakbo bilang ombudsman. Ayon sa source ng abogado.com.ph nitong Biyernes, August 8. Ayon sa source na humiling na huwag pangalanan dahil wala itong pahintulot na magsalita ukol sa usapin. Ang diskwalifikasyon kay Remulla ay bunsod ng kasong nakabinbin laban sa kanya sa ombudsman
kaugnay sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Okay? Paliam na umano ni Remulla sa mga opisyal ng Department of Justice na hindi na siya kandidato para sa posisyong ombudsman. Ayon pa sa source, kung hindi na disqualify si Remulla at naitalaga sa posisyon, balak niyang irekomenda na kapalit niya bilang Justice Secretary si sinuman kina Undersecretaries Raul Vasquez at J.C. Hermones Andres. Ayay, mga kaibigan. Talagang umaasa pala siya noon na talagang matatanggap siya. Dahil nga may plano na siyang ipalit sana yung mga undersecretaries niya. Bukod kay Remulla, dinisqualify ka rin umano si ombudsman race sa ombudsman race si Philippine Charity Sweepstake Office Chairperson Felix Reyes. Uy, dalawa pala silang na-disqualified. Ha? Naharap si Reyes sa mga akusasyong sangkot umano siya sa pag-ariglo ng mga kasong pabor sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na inuugnay sa pagkawala ng 34 na sabungero. Mariin na niyang tinanggi ang akusasyon. Matatandaan noong Marso, inirekomenda ni si Senadora Amy Marcos, pinuno ng Senate Foreign Relations Committee, ang pagsasampa ng kasong grave misconduct, usurpation of judicial functions and arbitrary detention laban sa ilang opisyal kabilang na si Remulla kaugnay ng pag-aresto kay PRRD. So yun pa lang ng dahilan mga kaibigan kaya siya na disqualified dahil dun sa kaso. So yung matanda na naman, ito yung matanda, yung mga Duterte, matagal nila nitong para sila dito naglilihi sila dito sa mga Duterte. Ngayon na naman ang problema, hindi natuloy o na-disqualify siya dahil kay PRRD sa kaso. So, ayun, kamalas-malas. Pero alam nyo, mas maganda na lang yan, mag-concentrate na lang sila sa nawawalang sabungero. Tuloy-tuloy ang paghanap nila eh. Kung tansya ko lang, opinion ko lang ito, yung paghahanap nila ng nawawalang sabungero kung saan sa sementeryo naghahalongkat, lalo na doon sa Taal Lake, Hindi ako nakakamali. Correct me if I'm wrong kung sa Taal Lake ba yun? Kaya ngayon lang nabasa ko, may natagpuan na naman silang ngipin doon eh. So, posible yun, makuha ng DNA. Yung ngipin na doon. Matinding panghahanap kasi kahit ngipin nakita. Baka sa susunod na araw, makahanap naman silang buhok. Dahil ang ngipin nga nakita, buhok pa. Baka makakita rin sila ng buhok. At alam ko dito ay, opinion ko lang lahat ng nababasa ko sa mga pronouncement nila ay nauugnay daw ito. Baka daw ito nauugnay sa war on drugs. Alam na natin yan. Pag sinabing war on drugs, PRRD na naman, Pangulong Duterte. So yun na naman ang endpoint. Masisira ang buhay. Nakakatuwa ang ating gobyerno mga kababayan. At sundan ninyo na lang mga susunod ko na may upload na video kasi marami pa tayong pag-usapan. Marami ngayon na naglalabas sa mga isyu na mga magagandang pag-usapan na ang taong bayan ang panalo. Tandaan nyo to, marami nagsasabi boses sila ng taong bayan. Katulad sa Senado, 5 katao o 4 katao, sabi boses ng taong bayan. Paano itong 19 na bumoto, hindi ito boses ng taong bayan? Ay yung mga nagrarally na walang 1,000 dyan, boses ng taong bayan. Paano yung milyon-milyon na nagrarally, hindi rin ba yun boses ng taong bayan? So maging matalino po tayo makakaibigan na hindi po tayo mautok. Yun lang sinasabi ko, ang paghanap ng katotohanan ay libre. Libre ang maghanap ng katotohanan. Ngayon, kung ayaw nyo ng katotohanan, masakit sa tainga nyo pakinggan, i-block nyo na lang ako. Dahil ako, mananatili ako maghanap ng katotohanan. Dahil mahirap ang makialam na walang alam. Kailangan makikialam tayo ng isyu, dapat alamin natin. Hindi yung parang yung mga komento lang ng mga tambay ng mga adik na kung ano-ano lang ang ikikwento, mga balagbag na salita. So sayang ating pagka-Pilipino. So, gamitin natin ang ating talento na binigay ng Panginoon. At patuloy tayo maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan po ay libre. Magbasa po tayo, naliksik po tayo. Huwag kayo maniwala sa pinagsasabi ko. Dahil ako, tao lang. At hindi rin ako, ibig sabihin, perfecto. Manaliksik kayo. Maraming salamat at God bless us all. God bless the Philippines.